Manuel L. Quezon, Agosto 19, 1878, Agosto 1, 1944. Si Manuel Luis Quezon E. Molina ay ang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas mula 1935 hanggang 1944. Siya rin ang unang pinunong Pilipino na namahala ng buong kapuluan ng Pilipinas. Si Manuel L. Quezon ay tubong balir sa lalawigan ng Tayabas na ngayon ay Aurora. Bilang isang binata, nakilahok siya sa pag-aalsa laban sa mga Kastila. Nakipaglaban din siyang kasama ng mga Pilipinong nasyonalista sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Bilang katulong ni Emilio Aguinaldo, naipakulong siya dahil sa gawaing ito. Makaraang palayain, nanunumpa siya ng katapatan sa Estados Unidos. Naging manananggol si Quezon sa Balir. Noong 1906, nahalal siya bilang gobernador ng lalawigan ng Tayabas. Ngunit nagbitiw upang makapangampanya para sa Asamblea ng Pilipinas, kung saan nakamit niya ang pagiging pinuno ng Asamblea mula 1909 hanggang 1916. Nagsilbi si Quezon sa Estados Unidos bilang naninirahang komisyonero para sa Pilipinas. Sa panahong ito, naipasa ang Jones Act, nagtatanggal sa komisyon sa Pilipinas ng Estados Unidos at nagbibigay ng mas mataas na antas ng pamamahala sa mga Pilipino. Dahil dito, itinuring na bayani or bayani si Quezon nang muli siyang magbalik sa Pilipinas. Sa sumunod na 2 taon, naglingkod siya bilang Pangulo ng Senado ng Pilipinas. Noong 1935, nanalo si Manuel L. Quezon sa unang halalan ng pagkapangulo ng Pilipinas sa ilalim ng bagong Commonwealth ng Pilipinas laban kina Emilio Aguinaldo at Obispo Gregorio Aglipay. Muli siyang nahalal noong 1941. Pagkaraan ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, tumakas siya papuntang Australia at pagkaraan ay nagtuloy sa Estados Unidos. Sa 2 bansang ito, niya pinamumunuan ang pamahalaan ng Pilipinas habang malayo sa bansa. Si Quezon ay ipinanganak sa Balir sa distrito ng El Príncipe noong Agosto 19, 1878. Ang kanyang mga magulang ay sina Lucio Quezon at Maria Dolores Molina. Ang kanyang ama ay isang guro sa elementarya ng Paco, Maynila at isang retiradong sarhento di Guardia Civil, habang ang kanyang ina ay isa ring guro sa elementarya ng kanilang bayan. Ang kanyang ama ay isang Chinese, Spanish, Filipino mestizo, habang ang kanyang ina ay isang Spanish mestiza. Siya ay nag-aral sa mga panimulang baitang sa mga libreng pampublikong paaralan na itinatatag ng mga Espanyol sa kanyang bayan. Siya ay nakapagtapos sa mataas na paaralan ng Kolehiyo de San Juan de Letran. Noong 1898, ang kanyang ama at kapatid na si Pedro ay tinambangan at pinaslang habang pauwi sa Balir mula Nueva Ecija. Noong 1899, si Quezon ay huminto sa kanyang pag-aaral ng batas sa Universidad ng Santo Tomas sa Maynila
upang sumali sa pakikibaka para sa kalayaan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos na pinamumunuan ni Emilio Aguinaldo. Noong digmaang Pilipino-Amerikano, siya ay isang ayuda de campo kay Aguinaldo. Siya ay umakyat sa ranggong major at lumaban sa Bataan. Pagkatapos niyang sumuko noong 1900, si Quezon ay bumalik sa universidad upang tapusin ang kanyang pag-aaral at nakapasa sa mga eksaminasyon sa batas noong 1903 na naging ika-4 sa mga kumuha nito. Siya ay nagtrabaho bilang isang clerk at surveyor. Siya ay pumasok sa serbisyong pampamahalaan bilang piskal ng Mindoro at kalaunan ng Tayabas. Siya ay naging konsihal at nahalal na gobernador ng Tayabas noong 1906. Pinakasalan ni Quezon ang kanyang pinsan na si Aurora Aragon noong Disyembre 17, 1918 at sila ay nagkaroon ng 4 na anak. Si Quezon ay nahalal na unang Asambleyang Pilipino noong 1907 na kalaunang naging kapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas. Siya ay naglingkod na majority floor leader at chairman of the committee sa mga appropriation mula 1909 hanggang 1916. Siya ay nagsilbing isa sa 2 mga komisyoner sa kapulungan ng mga kinatawan ng estados. Siya ay naglabi para sa pagpasa ng mga kinatawan ng Estados Unidos ng Philippine Autonomy Act of Jones Law. Si Quezon ay bumalik sa Maynila noong 1916 at tumakbo at nahalal na Senado ng Pilipinas. Kalaunan ay naging Pangulo ng Senado ng 19 na taon hanggang 1935. Pinamumunuan niya ang unang independenteng misyon sa Kongreso ng Estados Unidos noong 1919 na nagpasa ng batas Tidings-McDuffie noong 1934. Noong 1922, siya ay naging pinuno ng Partido Nasyonalista. At noong 1935, si Quezon ay tumakbo at nahalal ng Pangulo ng Pilipinas. Nakamit niya ang boto na may 68% laban kina Emilio Aguinaldo at Gregorio Aglipay. Siya ang itinuturing na pangalawang Pangulo ng Pilipinas pagkatapos ni Aguinaldo. Ang isang probisyon sa konstitusyong ipinatupad ni Quezon ang tanong hinggil sa pambansang wika ng Pilipinas. Pagkatapos ng 1 taong pag-aaral, ang surian ng wikang pamansa na itinatag noong 1936 ay nagrekomenda na ang wikang Tagalog ang gawing basihan ng pambansang wika. Ang mungkahing ito ay mahusay na tinanggap sa kabila ng pagiging katutubong Bisaya ng unang direktor nitong si Jaime C. de Viera. Noong Disyembre 1938, si Quezon ay naglabas ng proklamasyon na nagpapatibay sa konstitusyon o konstitusyong ginawa ng surian at naghahayag na mangyayari ang pagtanggap ng pambansang wika sa loob ng 2 taon mula dito. Si Quezon ay ipinagbawal ng konstitusyon na muling tumakbo sa halalan ng pagkapangulo. Gayunpaman, ang mga susug noong 1940
ay pinagtibay na pumayag sa kanyang muling pagtakbo. Siya ay tumakbo at nahalal sa halalan ng pagkapangulo noong 1941 na may halos 82% laban kay Juan Sumulong. Pagkatapos ng pagpasimula ng pananakop ng Hapon sa Pilipinas noong Disyembre 8, 1941, si General Douglas MacArthur at Quezon ay lumikas sa Bataan noong Disyembre 24, 1941. Si Quezon ay pinayuhan ni MacArthur na lumikas sa koridor kung saan isinagawa ang kanyang inaugurasyon bilang Pangulo ng Pilipinas noong Disyembre 30, 1941. Ang mga Hapones ay pumasok sa siyudad ng Maynila noong Enero 2, 1942 at itinatag ito bilang kabisera. Buong nasakop ng Hapon ang Pilipinas noong Mayo 6, 1942 pagkatapos ng labanan ng koridor. Pagkatapos ay lumikas si Quezon sa Visayas at Mindanao at sa pag-aanyaya ng pamahalaan ng Estados Unidos ay lumikas siya sa Australia at pagkatapos ay sa Estados Unidos. Sa Estados Unidos ay itinatag niya ang pamahalaang Commonwealth ng Pilipinas na ang headquarters ay sa Washington, D.C. Doon ay nagsilbi siyang kasapi ng Pacific War Council at lumagda sa deklarasyon ng United Nations laban sa Axis Powers. Doon ay kanya ring isinulat ang kanyang sariling talambuhay na pinamagatang The Good Fight. Binuwag ni General Masahiro Huma ang Commonwealth ng Pilipinas at itinatag ang Komisyong Tagapagpalaganap o Tagapagpaganap ng Pilipinas bilang nangangalagang pamalaan na si George B. Vargas, ang unang chairman noong Enero 1942. Ang Kalibapi o Kapisanan sa Paglilingkod sa Bagong Pilipinas ay binuo ng proklamasyon bilang 109 ng Komisyong Tagapagpaganap o Tagapagpapaganap noong Disyembre 8, 1942 na nagbabawal sa lahat ng mga umiiral na partidong pampolitika at paglikha ng mga bagong alyansang pamahalaan. Bago ang pagbuo ng komisyon, ang Pilipinas ay binigyan ng Hapon ng opsyon na isa ilalim ang Pilipinas sa diktadorya ni Artemio Ricarte na ibinalik ng mga Hapones mula sa Yokohama. Ito ay hindi tinanggap ng komisyon na nagpasyang gawing republika ang Pilipinas. Sa unang pagdalaw sa Pilipinas ni punong ministro Heidiki Tuho noong Mayo 6, 1943 ay nangako siyang ibabalik ang kalayaan ng Pilipinas bilang bahagi ng Pan-Asyanismo nito o Asya para sa Asyano. Ito ay nagtulak sa Kalibapi na lumikha ng Komiteng Paghahanda para sa Kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 19, 1943. Ang isang draftong konstitusyon ay binuo ng komisyon na binubuo ng 20 kasapi mula sa Kalibapi. Ito ay pinamumunuan ni Jose P. Laurel na nagtanghal ng draftong konstitusyon noong Setyembre 4, 1943 at pagkatapos ng 3 araw ay pinagtibay ng pangkalahatang Asembleya ng Kalibapi. Noong Setyembre 20, 1943,
Hinalal ng mga pangkat na kinatawan ng kalibapi sa mga probinsya at syudad mula sa kanilang sarili. Ang 54 kasapi ng Pambansang Asamblea ng Pilipinas na may 54 gobernador at mga alkalde ng lungsod bilang mga kasaping ex officio. Pagkatapos ng 3 araw, ang sesyon ng Pambansang Asamblea ay humalal kina Jose P. Laurel bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at Benigno S. Aquino bilang unang speaker nito. Itinaas ni na Aguinaldo at Ricarte ang watawat ng Pilipinas. Ayon sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1935, ang termino ni Manuel L. Quezon bilang Pangulo ay magwawakas noong Disyembre 30, 1943 at ang pangalawang Pangulo na si Sergio Usmeña ang automatikong hahalili sa kanya. Ito ay ipinaalam ni Usmeña kay Quezon, ngunit naniwala si Quezon na hindi matalinong ipatupad ang tadhanang ito ng Saligang Batas dahil sa mga kasalukuyang sirkunstansya ng pamalaan ng Pilipinas. Hindi ito tinanggap ni Usmeña at hiniling ang opinyon ng US Attorney General Homer Cummings na umayon kay Usmeña. Gayunpaman, ito ay hindi tinanggap ni Quezon at hiniling niya kay Pangulong Franklin Delano Roosevelt ng Estados Unidos na magbigay ng desisyon, ngunit ito'y tumangging manghimasok at sa halip ay ipinapayong ito ay dapat lutasin ng mga opisyal ng pamalaang Commonwealth ni Quezon. Pagkatapos ng pagpupulong, hiniling ni Usmeña sa Kongreso ng Estados Unidos na suspindihin muna ang pagpapatupad ng tadhana ng 1935 Saligang Batas ng Pilipinas sa paghahalili ng Pangulo hanggang sa pagkatapos mapalaya ang Pilipinas mula sa mga Hapones. Ito ay inayunan ni Quezon at ng kanyang gabinete. Ang panukala ay pinagtibay ng Senado ng Estados Unidos at mga kinatawan ng Estados Unidos noong Nobyembre 10, 1943. Si Quezon ay nagkasakit ng tuberculosis at inigugol ang kanyang huling taon sa cottage sa Saranac Lake sa New York, kung saan siya ay namatay noong Agosto 1, 1944. Siya ay inilibing sa Arlington National Cemetery sa Estados Unidos. Pagkaraan, ang kanyang labi ay inilibing muli sa Manila North Cemetery noong Hulyo 17, 1946, bago inilipat sa Quezon Memorial Circle noong Agosto 19, 1979. Ipinangalan sa kanya ang lungsod ng Quezon sa Kalakhang, Maynila at ang lalawigan ng Quezon. Siya rin ang tinuturing ama ng wikang pambansa.